Magandang hapon sa ating lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli, nandito tayo sa Christ Our Life International Ministries Ministry Broadcast Center. Magandang hapon muli. Mumpay tuloy-tuloy, saganay atin ng salukin. Hallelujah! Binabati natin ang ating mga kasama na broadcasters, lalong-lalo na sa Kingdom Builder Ministries at sa Super Rich God na siyang ating kapanayam kasama sa ministry na ito. Pagpalain nawa ng Panginoon ang bawat isa na patuloy na ipinapangaral ang salita ng Diyos. Taloy ang tsunami na tuloy-tuloy, hindi mapipigilan. Talagang hindi na mapigilan ang pagpapala ng Diyos, bumubuhos ang kanyang biyaya. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, sa oras na ito, marami pong salamat. Iniling po namin ang iyong presensya, ang banal na Espiritu na siyang patuloy na nagtuturo sa amin sa iyong mga salita. Mangusap po kayo sa bawat isa na nakikinig, lalong-lalo na po sa mga bago na makarinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo sila, mabuksan ang kanilang mga isip at puso sa pag-ibig ng Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapala di mapapagkaila, sagad-sagad ang gawa, ganon nga si Ama. Hallelujah! 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 Umaawas nagkagalak, pagpapala mong sapat. Alright. Sa oras na ito, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa tinatawag na mabuting balita o Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ayan. Tingnan po natin sa screen. Yan po ay nasa Romans chapter 1 verse 16. Sinulat ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya ay, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." At itagalog po natin para maintindihan ng bawat isang Pilipino na nasa abroad man o nandito sa Pilipinas, at sa lahat ng naabot ng mensahe na ito. Ang sabi dito ay hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita, yan yung gospel, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa na sumasampalataya. Ayan. So dito makita natin ang word na gospel or mabuting balita. Pag-usapan natin mamayan ano ang mabuting balita, at sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos, the power of God, na ito ay nagbibigay ng kaligtasan. So makita natin dito na hindi sa pamagitan ng relihiyon ang kaligtasan, hindi sa pamagitan ng mabubuting gawa na ginagawa ng tao, although importante yon, as a result of salvation. At sabi dyan ay to everyone, sa bawat isa, meaning qualified ang lahat ng tao na sumasampalataya sa Panginoon. Alright. So itong next verse, sabi niya, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." Balikan natin yung mamaya. Tingnan muna natin yung tinatawag na Ebanghelyo ng Panginoon. Ayon sa 1 Corinthians chapter 15. Okay, dito natin pag-usapan ito. Yung summary ng tinatawag na Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. 1 Corinthians chapter 15, 1 to 8. Alright? Tingnan natin. So, English ito, pero pwede naman nating itagalog. Alright? "Now, brothers, I want to remind you of the gospel, right, which you receive, and in which you stand firm. By this gospel or good news, you are saved, if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise,
you have believed in vain. Sa Tagalog po natin, now, mga kapatid, ngayon, gusto kong ipaalaala sa inyo ang ebanghilyong aking ipinangaral na inyong tinanggap naman at kung saan kayo ay nakatayo or pinaninindigan. Sa ebanghilyong ito, kayo ay naligtas kung inyong panghahawakang mabuti ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo, or else, hindi, otherwise, kung hindi nyo panghawakan yan, ang inyong pananampalataya ay walang kwenta. In vain. Ang sabi niyan ay, verse 3, For what I received, I pass unto you. Ang aking tinanggap ay aking ipinapasa sa inyo, dinadala sa inyo. Una sa lahat, that Christ died for our sins according to Scripture. Si Kristo ay namatay sa ating mga kasalanan ayon sa nasusulat. Yung tinutukoy na ayon sa nasusulat diyan ay sa Isaiah 53, nang ipinapisay sa Old Testament ang Kristo, right, na siya ang kanyang ang the suffering Messiah, ang kanyang ang gagawin bilang isang suffering Messiah. Anong nandiyan? First order, all right, he died for our sins, okay, that he was buried, and that he was he was buried and raised on the third day according to the Scripture. Siya ay inilibing, ngunit sa ikatlong araw ay siya'y muling nabuhay na ayon sa Eskriptura, na ayon sa salita ng Panginoon. And that he appeared to Cephas, right, and then to the 12. Okay, Cephas, okay, and then to the 12. After that, siya'y nagpakita. After that, he appeared to more than 500 brothers at once. Most of them are still living, though some have fallen asleep. So, yun yung time na, sa time na yan, no? Sinabi niya yan. Then, he appeared to James, and then to all the apostles. And last of all, he appeared to me also. That's Apostle Paul, as to one of untimely birth. Yan. Yan yung ibanghilyo na sinasabi na, okay, na may kapangyarihan ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao. Right. At dapat nating maintindihan yan. Okay. Na pag ito ay pinapangaral, hindi tayo nangangaral ng mensahe ng tao. Ay pinapangaral natin ay ang mensahe ng Panginoon si Kristo nung sinabi niya, Go unto all the world and preach the gospel. This is the message of the cross. Hindi po yung cross na wooden cross, hindi po yung cross na sign of the cross, but the meaning ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi lahat ay tumatanggap niyan, no? For others, ang message of the cross o pag-ibig ng Diyos, because that's the message, right? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life. Yan yung popular na verse na John chapter 3 verse 16. So to some, this is foolishness, but to others, all right, it is the power of God unto salvation. Yan ang rason kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na I am not ashamed of the gospel or the good news of our Lord Jesus Christ, because it is the power of God unto salvation. Now, ito yung ating ipinapangaral at ipinapanalangin na ang mga tao na makakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo na siyang nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa atin ay marami ang mabuksan. Right? Nung sinabi ng Panginoon Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So, wag nating kalimutan ang mensahe ng Ebanghelyo. Right? So, ano ang mensahe ng Ebanghelyo? Okay. Kaligtasan. Una sa lahat, wag nating kalimutan ang basic ng mensahe. Una sa lahat ay nagkasala. Ayon sa Romans chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaharian, sa kalulatian ng Panginoon Kristo. Okay? At Romans chapter 6 verse 23, kung ang lahat nagkasala, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan na nasa ating Panginoon Kristo. Ayon din sa kanyang salita, John 1:9, if we confess our sins, pag ating ipapahayag sa ating mga labi ang ating mga kasalanan, He is faithful and just, no? Na patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan.
At sa oras na ito, habang naririnig natin ang Ebanghelyo ng Panginoon Kristo, right, siya ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. Alang sabi niya sa Revelation 3:20, "Behold, I stand at the door and knock. Whosoever will open the door, I will come into him and I will dine with him." Meaning, makikipag-fellowship ang Panginoon sa atin. Hindi lang makikipag-fellowship, siya ay mananahan sa atin if we accept Jesus Christ, our Lord and Savior. Sa oras na ito, ako'y hinihimok kita, kapatid, kaibigan, upang buksan mo ang iyong puso at tanggapin ang mabuting balita tungkol sa Panginoon Kristo, na ang mabuting balita na tayo ay minahal ng Diyos at siya nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo, binigay niyang kanyang buhay upang para sa kapatawaran ng ating kasalanan at bigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, kung ikaw ay determinado na nag-decide, hinihipon ng Diyos ang iyong puso, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, at siya ang bahala na magbago sa ating buhay. That will be the greatest miracle. Ang pinakamalaking milagro na matatanggap natin ay ang milagro ng bagong buhay kay Kristo Jesus pag siya ay ating tinanggap na Hari at Panginoon ng ating buhay. Tayo sa mandaling manalangin, pwede nyo sundan ang guide na ito na prayer. Pwede nyo gawin po ito with all your heart. Alright? Ang sabihin natin, Ama na sumasalangit, ako'y lumalapit sa iyo, ako'y sumasampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Sa oras na ito, salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. At sa oras na ito, tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na iyong niaalay sa akin. Salamat po, ako'y susunod na sa iyong mga salita, at salamat sa buhay na walang hanggan na aking tinanggap. Ikaw ang aking Panginoon, aking pinapahayag sa aking malabi. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Alright? Yan ay isang guide na prayer, but if you will do that with all your heart, gagawin niyo po yan ng buong puso ninyo, kayo ay tatanggapin ng maluwag ng Panginoon Kristo sapagkat naalis natin ang kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. And then, you become recipient na. Ikaw ay beneficiary na ng lahat ng kabutihan ng Diyos. Kabutihan niya sa pagpapagaling, kabutihan niya sa kalakasan, kabutihan niya sa mga blessing, spiritual, physical, financial. Ang Lord ang siyang magpapala sa atin. Alright? Kaya sa oras na ito, hayaan niyo ako na ipanalangin po kayo. Alright, there are many troubles in this world, but the Lord will give the peace, the Lord will give the protection, the blessing of protection, and the blessing of His presence. Okay, let's pray. I want to pray for you. Father, in the name of Jesus, sa lahat ng mga nagsitanggap sa gabing ito, Panginoon, sa oras na ito, pagpalain mo po sila. At sa oras na ito, Lord God, masagot ang kanilang mga panalangin sapagkat sila ay mananalangin ng ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong salita. Pagpalain mo silang kanilang buong sambahayan, ang kaligtasan ng Panginoon ang dumating sa kanila. And right now, we access also, O God, all the benefits of being saved, the benefits na bilang iyong anak, the beneficio, Panginoon, bilang parte ng iyong kaharian. We claim right now our healing, we claim right now our deliverance from every work of the enemy in Jesus' name. So right now, O God, we declare healing, the law of divine health and the law of divine healing to operate in everyone's life na tumanggap ng iyong kapangyarihan sa oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise God. Kung kayo po ay nasasabik bilang mga anak ng Diyos na patuloy na makarinig ng salita ng Panginoon, magpatuloy po tayo makinig sa broadcast na ito. Abangan po ninyo palagi sa aming mga social media outlet, alright, centers na ipinapangaral ang salita ng Diyos. Alright, so God bless you. At muli, pakinggan natin ang mga bumubuhos na pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Rumaragasa ang ulan ng pagpapala, dumadalog yung dumadagundong, ang biyayang umaalong. Maagos tumataas ang baha ng pagpapala, walang humpay, tuloy-tuloy, saganay atin ng salukin. Muli ako may nagpapaalam, huwag niyo pong kalimutan ang Christ Our Life Ministries International Ministry Broadcast Center. God bless you.
At sa susunod nating pagkikita muli, pagkikinig ng salita ng Panginoon. Alright, so God bless you. God bless you.